Teresa, huwag kang mag-eskandalo. Simula ngayon, si Stella na ang hahawak ng pitaka ng pamilyang ito. At ang kwintas na suot mo, hubarin mo yan. Mas bagay yan sa kanya. Ang boses ni Carlos ay kasing lamig ng yelo. Tumagos sa gitna ng maingay na bulwagan at tila nagpatigil sa pintig ng puso ni Teresa. Sa harap ng halos 100 bisita, mga kamag-anak, kaibigan at business partners para sa ika-70 kaarawan ni Doña Remedios, nakatayo si Teresa na parang isang estatwa ang dahan-dahang nagigiba. Ang kamay niyang nanginginig sa pagod mula sa maghapong pag-aasika, so sa kusina ay lalong nangatal. 15 taon. 15 taon siyang nagsilbi bilang asawa, bilang katuwang sa pagpapalago ng Velasco Express mula sa 2 lumang truck hanggang sa maging isang higanteng kumpanya ng transportasyon. 15 taon niyang tinuos ang lahat ng hirap, puyat at pang-aalipusta ng kanyang biyanan upang mapanatili ang dangal ng pang-alang Velasco. Ngunit sa isang sandali, sa harap ng lahat ng taong iginagalang niya, ang lahat ng sakripisyong yon ay itinapon sa basura. Carlos, anong ibig mong sabihin? Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Birthday ng nanay mo. Ako ang naghanda ng lahat ng ito. Bakit mo kasama ang babaeng yan? Tumingin siya kay Stella. Ang babae ay nakasuot ng pulang-pulang bestida, ang mismong disenyo na matagal nang ipinangarap ni Teresa, ngunit laging sinasabi ni Carlos na masyadong mahal at hindi bagay sa isang ina na tulad niya. Nakakapit ang dalaga sa braso ng kanyang asawa. May mapanuyang ngiti sa mga labi na tila sinasabing siya na ang bagong reyna ng tahanang yon. Teresa, pakinggan mo ang asawa mo. Singit ni Doña Remedios na nakaupo sa kanyang engrandeng upuan sa gitna ng stage. Hindi man lang ito tumingin ng may awa sa kanyang manugang. Si Stella ay may utak sa negosyo. Hindi tulad mo na hanggang kusina lang at marunong lang magbilang ng labada. Masyado nang malaki ang Velasco Express para sa isang babaeng probinsyana na walang alam sa modernong kalakalan. At ang kwintas na yan, galing yan sa pamilya ko. Ibinigay ko lang yan sa'yo dahil akala ko ay magiging karapat-dapat ka. Pero tignan mo ang sarili mo. Mukha kang katulong sa harap ng mga bisita ko. Ramdam ni Teresa ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pinigilan niya. Ang hiya ay parang lason na kumakalat sa kanyang katawan. Nakita niya ang mga bulungan ng mga bisita, ang mapanuring mata ng kanyang mga hipag, at ang tila pagtalikod ng lahat ng taong minsan niyang tinulungan. Dahan-dahang itinaas ni Carlos ang kamay nito at walang pasabing hinawakan ang lock ng kwintas sa leeg ni Teresa. Isang mabilis na pitik at naramdaman ni Teresa ang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ang kwintas na yon, ang tanging alaala na ibinigay sa kanya ng yumaong ama ni Carlos bilang tanda ng pagtanggap sa pamilya, ay wala na sa kanya. Carlos, wag! Pigil niya, ngunit itinulak lang siya ng asawa ng bahagya para makalapit kay Stella. Sa harap ng lahat, isinuot ni Carlos ang kwintas kay Stella. Ayon, na yon, mukha ka ng isang tunay na Velasco, sabi ni Carlos sa kabit bago muling humarap sa crowd. Makinig ang lahat! Simula sa araw na ito, si Stella ang tatayong Chief Financial Officer ng Velasco Express. Si Teresa, mananatili siya sa bahay para asikasuhin ang mga bata at ang aking ina. Yun naman talaga ang nararapat sa kanya. Umugong ang palakpakan, tila isang malakas na sampal sa mukha ni Teresa. Ang bawat tunog ng pagtama ng mga palad ay parang pagpako sa kanyang karangalan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sumabog. Gusto niyang kaladkarin si Stella palabas.
Ngunit sa isang sulok ng bulwagan, nakita niya ang kanyang 12 taong gulang na anak na si Mario. Nakatingin ang bata sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng takot at kalituhan. Doon tumigil ang mundo ni Teresa. Ang galit na kanina ay parang apoy ay biglang naging malamig na determinasyon. Kung mag-e-eskandalo siya ngayon, ang anak niya ang higit na masasaktan. Kung lalayas siya ng walang plano, mawawala sa kanya ang lahat ng pinaghirapan niya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang isang patak ng luhang nakatakas at dahan-dahang lumapit kay Stella. Ang lahat ay natahimik, inaasahan ng isang sabunutan o sampalan. Ngunit hindi yon ang ginawa ni Teresa. Tiningnan niya ng diretso sa mata ang babaeng umagaw sa kanyang asawa. Pagkatapos, lumingon siya kay Carlos na may malamig na ngiti na hindi pa nila nakikita kailanman. "Sa'yo na ang kwintas na yan, Stella," sabi ni Teresa. Ang boses niya ay matatag at hindi na nanginginig. "Pati ang asawa ko, isama mo na. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Ang mga bagay na kinuha sa nakaw, laging may kasamang sumpa. Isuot mo yan ng mahigpit dahil baka balang araw, ang kwintas na yan mismo ang sasakal sa'yo." Nagulat si Carlos sa narinig. "Teresa, anong kalokohan yan? Umalis ka na rito kung wala kang sasabihing matino?" Aalis ako, Carlos. Pero wag mo iisipin na tapos na tayo, sagot ni Teresa. Tumingin siya kay Doña Remedios na tila nabigla rin sa kanyang katapangan. "Nanay, maligayang kaarawan. Sulitin ninyo ang gabing ito dahil bukas magugulat kayo kung sino talaga ang may-ari ng lupang kinatatayan ng bahay na ito." Isang mabilis na pagtalikod ang ginawa ni Teresa. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng may taas bawat hakbang ay may bigat ng isang panata. Nang dumaan siya sa tabi ni Mario, hinawakan niya ang kamay ng anak at mahinang bumulong. "Tara na anak, hindi tayo rito nababagay. Gagawa tayo ng sarili nating kaharian." Habang palabas ng gate ng mansyon, naririnig pa rin ni Teresa ang tawanan sa loob. Alam niyang iniisip ni Carlos na nanalo na ito. Akala ng asawa niya ay isa lamang siyang kawawang asawa na nawala ng boses. Ngunit ang hindi alam ni Carlos, bago pa man magsimula ang party, isang dokumento na ang nakarating sa opisina ng SEC. Isang dokumento na magpapatunay na ang lahat ng pondong ginagamit ni Carlos para sa luho ni Stella ay galing sa isang account na tanging si Teresa lang ang may kapangyarihang mag-withdraw. Pagpasok niya sa lumang sasakyan na nakaparada sa labas, kinuha ni Teresa ang kanyang cellphone. Isang numero ang tinawagan niya. "Attorney, ituloy na natin ang plano. I-freeze ang lahat ng corporate accounts ng Velasco Express. Ngayon din." Ibinaba ni Teresa ang telepono. Tumingin siya sa rearview mirror. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing asawa na sunod-sunuran. Ang nakikita niya ay isang babaeng handang sunugin ang tulay na dinaanan niya para masiguro na wala nang makakasunod sa kanya. Ang gabi ay madilim, ngunit sa isip ni Teresa, nagsisimula na ang liwanag ng kanyang paghihigante. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit gising na ang buong diwa ni Teresa. Hindi siya nakatulog. Sa bawat pikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mapanuyang ngiti ni Stella at ang malamig na titig ni Carlos. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Agkamang 15 taon niyang kinalagyan, nang biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Carlos, bit-bit ang ilang malalaking plastic bag. Kasunod niya si Stella, na nakasuot pa rin ng silk na pantulog. Tila ba ito na ang tunay na may-ari ng silid? "Anong ginagawa niyo rito?" Mahinahong tanong ni Teresa, bagamat kumukulo ang kanyang dugo. "Hindi ba malinaw, Teresa?" Sagot ni Carlos habang binubuksan ang closet at sinisimulang ilabas ang mga damit ni Teresa. "Sabi ko sa'yo kagabi,
Tapos na ang maliligayang araw mo. Kailangan na ni Stella ng maayos na matutuluyan at ito ang pinakamalaking kwarto sa bahay. Mula ngayon, dun ka na sa quarters ng mga katulong sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Carlos, ito ang kwarto natin. Dito lumaki ang mga anak mo. At ang quarters sa likod? Napakaliit niyon at mainit. Paano ang mga bata? Don't worry, Teresa. Singit ni Stella habang sinusuri ang mga pabango sa vanity mirror. Ang mga bata ay mananatili sa mga kwarto nila. Pero ikaw? Sabi ni Doña Remedios, masyado ka nang nasanay sa sarap. Mas mainam na dun ka sa likod para mas mabilis kang makapagsimula ng mga gawaing bahay. After all, you're just a glorified maid now, right? Huminga ng malalim si Teresa. Gusto niyang sumigaw, pero naalala niya ang kanyang plano. Sige, kung yan ang gusto niyo, pero tandaan mo Carlos, ang silid na ito, puno ito ng mga alaala ng katapatan. Baka hindi kayo makatulog sa bigat ng konsensya. Konsensya? Walang puwang ang konsensya sa negosyo, Teresa. Pagtatapos ni Carlos bago itinapon ang mga damit ni Teresa sa sahig. Bilisan mo. Aya ni nanay na makita ka pang pag-alagala rito sa itaas pagbaba niya para mag-almusal. Dinala ni Teresa ang kanyang mga gamit sa maliit na kwarto sa likod ng kusina. Ang silid ay may isang maliit na bintana lang, barado ang hangin at amoy alikabok. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya. Inayos niya ang kanyang higaan ng may dahan-dahan. Bawat tupi ng damit ay parang pag-iipon ng lakas. Nang mag-alas 7, pumunta siya sa kusina para ipagluto ng almusal ang kanyang anak na si Mario. Nagluto siya ng paborito nitong longganisa at sinangag. Gusto niyang ipadama sa anak na kahit nagbago ang lahat, ang pagmamahal ng isang ina ay mananatiling matatag. Nanay, bakit ka rito natulog? Tanong ni Mario pagpasok sa kusina. Bakas ang lungkot sa mga mata ng bata. Ayos lang, anak. Mas presko rito. Pagsisinungaling ni Teresa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Kumain ka na ng marami para may lakas ka sa school. Ngunit bago pa man makasubo si Mario, pumasok si Doña Remedios. Hawak nito ang kanyang baston at may kasamang 2 katulong. Ano nga mo'y ito? Bakit ang lansa? Singhal ng matanda. Tiningnan niya ang pagkaing nakahanda sa mesa. Teresa, sinabihan kita na ang priority mo ay ang almusal ni Stella. Naglilihi ang tao. Kailangan niya ng sariwang prutas at oatmeal. Bakit itong basura ang inihahanda mo? Nanay, para ito kay Mario. Anak ko siya, kailangan niyang kumain bago pumasok. Sagot ni Teresa. Huwag mo akong masagot-sagot! Galit na hinampas ni Doña Remedios ang baston sa sahig. Lumingon siya sa mga katulong. Itapon niyo ang pagkain yan sa aso. At ikaw, Teresa, ipagluto mo si Stella ng gusto niya. Na yon din. Nanigas si Teresa nang makitang kinuha ng katulong ang plato ni Mario at itinapon ang pagkain sa basurahan sa tapat mismo ng bata. Nakita niya ang panginginig ng labi ni Mario. Ang sakit na naramdaman ni Teresa ay higit pa sa anumang sampal. Ang saktan ang kanyang pagkatao ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang saktan ng kanyang anak, yon ang hindi niya mapapatawad. Mario, pumasok ka na sa school. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pambili ng pagkain sa labas. Mahinahong sabi ni Teresa sa anak, kahit na ang puso niya ay parang dinidikdik. Nang makaalis ang bata, hinarap ni Teresa ang kanyang biyenan. Nanay, gagawin ko ang gusto niyo. Ipagluluto ko si Stella. Pero siguraduhin niyo lang na kaya niyang lunukin ang lahat ng ipapakain ko sa kanya. Maghapon siyang pinagtrabaho. Pinaglaban ng mga kortina, pinaglinis ng buong mansyon, at pinagsilbi kay Stella na parang isang aliping walang bayad. Si Stella naman ay walang ginawa, kundi mag-utos at magmalaki tungkol sa mga bagong proyektong hawak niya sa Velasco Express. Dapit hapunan nang mapansin ni Teresa na abala ang lahat.
Si Carlos ay nasa opisina at si Doña Remedios ay natutulog. Habang nagpupunas ng sahig sa tapat ng silid-aklatan, narinig ni Teresa ang boses ni Stella sa kabilang panig ng pinto. Mukhang may kausap ito sa telepono at akala ay walang nakakarinig. Ano? Sabi ko sa'yo, bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Mahinang pasigaw ni Stella. Ang boses nito ay puno ng takot. Isang emosyon na hindi nito ipinapakita kay Carlos. Oo, alam ko ang utang ko. Malaki na ang nakuha ko kay Carlos, pero kailangan ko pang i-divert ang mga pondo ng kumpanya para hindi mahalata ng audit. Huwag mo akong bantaan, dahil kapag nalaman ni Carlos ang totoo tungkol sa mga utang ko sa sugal, pare-pareho tayong walang makukuha. Napatigil ang kamay ni Teresa sa pagpupunas. Ang kanyang mga pandinig ay tila naging kasing talas ng agila. Hindi! Huwag kang pupunta rito sa mansyon. Hawak ko na ang tangang yun sa leeg. Konte na lang. Malilinis ko na ang record ko gamit ang pera ng mga Velasco. Maghintay ka lang. Dahan-dahang umatras si Teresa. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ni Carlos ay nakatagpo siya ng isang brilyante kay Stella. Ngunit ang totoo, isang anay ang pinatuloy niya sa kanyang buhay. Isang anay na dahan-dahang uubos sa kanyang kayamanan. Pumasok si Teresa sa kanyang maliit na kwarto sa likod. Kinuha niya ang isang lumang notebook mula sa ilalim ng kanyang unan. Sinulat niya ang pangalang Stella at sa tabi nito ay ang salitang utang. Akala niyo ay napabagsak niyo na ako, bulong ni Teresa sa dilim. Pero hindi niyo alam. Kayo mismo ang nagbibigay sa akin ng mga armas na gagamitin ko laban sa inyo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang mensahe mula sa kanyang abogado. Ma'am, confirm na po ang lahat ng major contracts ng Velasco Express para sa susunod na quarter ay nakapangalan sa holding company na itinayo natin. Ang kumpanya ni Carlos ay isang shell company na lang na puno ng utang. Humiga si Teresa sa manipis na foam. Mainit sa loob ng kwarto at masakit ang kanyang buong katawan mula sa pagtatrabaho. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng may kapayapaan. Ang bodega ng pamilya Velasco sa ilalim ng hagdan ay parang isang sementeryo ng mga nakaraang alaala. Ito ang lugar na iniwasan ng lahat dahil sa alikabok, dilim at mga lumang gamit na wala nang nagsisilbi. Ngunit para kay Doña Remedios, ito ang pinakamainam na parusa para kay Teresa. Linisin mo ang buong bodega ngayon din, Teresa. Utos ng matanda kaninang umaga habang nagpapaypay sa salas. Lahat ng mga lumang gamit ng nama, yapa kong asawa na si Don Tomas, iayos mo. Huwag mong hahayaang may matirang alikabok. Dahil balak kong gawing silid-aralan ng anak ni na Carlos at Stella ang bahaging yon balang araw. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang patalim. Ngunit tinanggap ito ni Teresa ng walang reklamo. Alam niya na sa likod ng bawat utos at parusa, may pagkakataong naghihintay sa kanya. Habang nagpupunas ng mga lumang aparador, nakita ni Teresa ang isang malaking kaban na gawa sa maitim na bakal. Ito ang personal na baul ni Don Tomas, ang taong nagtayo ng Velasco Express at ang tanging miyembro ng pamilyang Velasco na tumuring sa kanya bilang isang tunay na anak. Naalala ni Teresa ang mga huling sandali ng matanda sa ospital. Habang hawak ang kanyang kamay, pumulong si Don Tomas. Teresa, anak, alam ko ang kahinaan ng aking anak na si Carlos. Madali siyang mabulag sa kinang ng mundo. Kung dumatang ang araw na ilagay niya sa panganib ang pamilya, hanapin mo ang kaban. Doon nakatago ang tunay na proteksyon mo. Noon ay hindi naintindihan ni Teresa ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang sariling bagyo, naging malinaw ang lahat. Hinalughog niya ang isang lumang plorera na gawa sa tanso na nakapatong sa ibabaw ng baul.
ang lihim na taguan na tanging sila lang ni Don Tomas ang nakakaalam. Doon, sa ilalim ng tuyong dahon ng bulaklak, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang malamig at kinakalawang na susi. Nang ipasok niya ang susi sa lock ng kaban, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pag-ikot. Bumukas ang baul. Amoy lumang papel at camphor ang sumalubong sa kanya. Sa loob ng kaban, may mga lumang larawan, mga medalya, at isang makapal na brown envelope na may selyo ng wax. Binuksan ni Teresa ang sobre ng may kabog sa dibdib. Ito ang tunay na huling habilin at testamento ni Don Tomas Velasco. Habang binabasa ang mga sulat kamay na linya ng matanda, unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Teresa sa gulat. Ayon sa di pormal ngunit legal na testamento na nasaksihan ng isang tanyag na notaryo publiko, ang lahat ng lupain ng pamilya Velasco, kabilang ang lupang kinatitirikan ng mismong mansyon at ang pangunahing terminal ng bus, ay hindi kailanman ipinamana kay Carlos. Ipinapamana ko ang lahat ng lupain at ang karapatang mamahala sa Velasco Express sa aking manugang na si Teresa Velasco bilang pagkilala sa kanyang tapat na pagsisilbi at bilang proteksyon sa aking mga apo. Siya lamang ang may hawak ng kapangyarihang magbenta, magsangla, o maglipat ng mga ari-ariang ito gamit ang aking personal na selyo. Sa ilalim ng papel, nakadikit ang isang maliit na selyong gawa sa tanso na may inisyal na TV. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa. Ibig sabihin sa loob ng 15 taon, si Carlos ay namamahala lamang bilang isang administrador, hindi bilang tunay na may-ari. Ngunit paano nakakuha si Carlos ng mga pautang sa bangko gamit ang mga lupaing ito bilang kolateral? Dali-daling kinuha ni Teresa ang mga kopya ng kasunduan sa bangko na nakuha niya mula sa opisina ni Carlos noong nakaraang buwan. Inihambing niya ang pirma ni Don Tomas sa orihinal na testamento at sa mga dokumento ng bangko na may petsang 2 taon na ang nakakaraan. Noong panahong pumanaw na ang matanda, napatakip ng bibig si Teresa. Ang pirma sa mga dokumento ng bangko ay isang malinaw na palsipikasyon. Pinik ni Carlos ang pirma ng kanyang sariling ama para makakuha ng milyon-milyong pondo na ngayon ay ginagamit nila ni Stella para sa kanilang karangyaan. Ito ay hindi lamang usapin ng pamilya. Ito ay isang krimen. Isang malaking krimen ng estafa at falsification of public documents na maaaring magpakulong kay Carlos ng mahabang panahon. Teresa! Ang matalim na boses ni Stella mula sa pinto ng bodega ay naging sanhi upang mabilis na isara ni Teresa ang kaban at isiksik ang sobre sa loob ng kanyang suot na lumang apron. Humarap siya kay Stella na kapapasok pa lang, may hawak na pamaypay at nakataas ang kilay. Anong ginagawa mo riyan? Bakit parang may tinatago ka? Suspicious na tanong ng babae habang lumalapit sa kaban. Wala. Nililinis ko lang ang mga lumang gamit ni Don Tomas tulad ng utos ni nanay. Sagot ni Teresa. Pinapanatili ang kanyang boses na kalmado kahit na ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Stella ang kaban at sinubukang buksan ito, ngunit mabilis na nalock ni Teresa ang susi sa kanyang palad. Ang dumi-dumi naman ng lugar na ito? Bagay na bagay sa'yo, Teresa. Dito ka lang talaga nararapat, sa gitna ng mga basura at kalawang. Maaring kalawangin ng bakal, Stella. Makahulugang sabi ni Teresa habang dahan-dahang lumalabas ng bodega. Pero ang katotohanan, kailanman ay hindi nabubulok. At kapag lumabas ang totoo, baka ikaw ang unang maghanap ng matataguan sa dilim. Inirapan lang siya ni Stella. Huwag mo akong maingles-ingles, Teresa. Mas mabuti pang ihanda mo na ang hapunan dahil darating ang mga kaibigan ko. At gusto ko ng mamahaling alak kunin mo sa cellar. Nang makalabas si Teresa sa bodega, pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto
at maingat na inilagay ang testamento at sel sa loob ng isang lihim na siwang sa dingding. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Ang lihim ng kaban ay nagbigay sa kanya ng higit pa sa pag-asa. Nagbigay ito sa kanya ng kapangyarihang yagwasakin ang imperyo ng kasinungalingan na itinayo ni Carlos. Ngunit bago niya gawin yon, kailangan muna niyang hayaang lalong mahulog si Carlos at Stella sa kanilang sariling bitag. Isang linggo matapos ang gabi ng kaarawan, ang mansyon ng mga Velasco ay napuno ng ingay ng mga katalogo na mga mamahaling ari-arian at mga susing kumikinang. Si Stella, na ngayon ay opisyal ng CFO ng kumpanya, ay abala sa pagpili ng isang marangyang bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Angeles, Pampanga. "Carlos, darling, tingnan mo ito!" Malambing na sabi ni Stella habang ipinapakita ang isang modernong villa na may sariling swimming pool. Bagay na bagay ito sa estado natin. Hindi tayo pwedeng manatili sa lumang bahay na ito na amoy alikabok at puno ng mga lumang alaala. Napasulyap si Carlos kay Teresa na noong sandaling yon ay napupunas ng lamesa sa tabi nila. Bahagyang nag-atubili si Carlos. "Stella, maganda nga, pero medyo mabigat ang down payment niyan. Dagdag pa ang bagong SUV na binili natin para sa'yo noong isang araw. Medyo gipit ang cash flow ng Velasco Express ngayon dahil sa mga hindi nababayarang utang." Bago pa man makasagot si Stella, dahan-dahang lumapit si Teresa na may hawak na baso ng tsa. Inilapag niya ito sa tapat ni Carlos nang may mababang loob. "Carlos, kung maaari akong sumingit," mahina hong panimula ni Teresa. "Sa tingin ko, tama si Stella. Ikaw na ang pinuno ng Velasco Express ngayon. Nararapat lamang na makita ng mga kliyente mo na ikaw ay matagumpay. Ang isang magandang bahay at bagong sasakyan ay magpapakita sa lahat na mas matatag ang kumpanya sa ilalim ng pamamahala mo kaysa noong buhay pa ang tatay mo." Napatigil si Carlos. Ang kanyang malaking ego ay tila hinaplos ng mga salita ng asawa. Tumingin siya kay Teresa na may halong gulat. "Talaga, Teresa? Iyan ang tingin mo?" "Oo, Carlos," patuloy ni Teresa. Pinapanatili ang kanyang mukhang walang emosyon. "Sino ba naman ako para humadlang sa pag-unlad mo? Kung kailangan mong gamitin ang mga natitirang pondo o kumuha ng panibagong loan gamit ang mga ari-arian ng kumpanya bilang garantiya, gawin mo. Ang mahalaga ay ang pangalan mo." Mumiti si Stella ng tagumpay, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Masusi niyang pinagmasdan si Teresa. "Aba, mukhang natututo na ang dating may bahay na kilala ni ng kanyang lugar. Pero bakit parang bigla kang naging mabait, Teresa? Noong nakaraang linggo lang ay galit na galit ka." Tumingin si Teresa kay Teresa ng walang kababaan o takot. "Naisip ko lang na walang silbi ang lumaban sa agos, Stella. Kung kayo na ang nakatadhana para sa isa't isa at sa kumpanya, tatanggapin ko na lang. Paglingkuran ko na lang kayo rito." Nang makaalis si Carlos para pumasok sa opisina, hinarap ni Stella si Teresa sa salas. Itinaas ng kabet ang kanyang kamay upang ipakita ang bagong biling diamanteng singsing. "Huwag mong isipin na mapapaikot mo ako sa pagpapakabait mo, Teresa." Bulong ni Stella, puno ng kamandag ang boses. "Alam ko ang mga katulad mo. Nagpapasensya ka lang para makakuha ng simpatya kay Carlos, pero huli na ang lahat. Susunod na buwan, lilipat na kami sa bagong bahay at maiiwan ka rito kasamang matandang ulay na yon." "Wala akong pinaplano, Stella," sagot ni Teresa habang nagpapatuloy sa paglilinis. "Sana lang ay maging masaya ka sa bago mong singsing at sana kasya sa daliri mo ang bigat ng presyo niyan." Pagdating ng hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa tapat ng gate, narinig ni Teresa ang busina ng isang motorsiklo. Ang kartero ng barangay ay may dalang isang pulang sobre na nangangailangan ng lagda.
Para kay Don Carlos Velasco, ma'am, mula sa bangko, sabi ng kartero. Nang makita ni Teresa ang tatak ng bangko at ang salitang urgent, notice of default and foreclosure warning, babala ng pagbawi at pagka-default, mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang unang selyo ng kapahamakan ni Carlos. Dahil sa mga hindi nabayarang interes sa mga nakaraang buwan na pinek ni Carlos ang pirma ng ama, nagsisimula ng kumilos ang bangko upang bawiin ang mga lupang ginawang kolateral. Ako na ang pipirma. Salamat, sabi ni Teresa. Pinirmahan niya ang logbook ng kartero gamit ang isang hindi malinaw na pirma. Nang makaalis ang kartero, dali-daling pumasok si Teresa sa kanyang maliit na kwarto. Pinuksan niya ang sulat. Ayon sa bangko, mayroon na lamang 30 araw si Carlos para magbayad ng 5 milyong piso. Kung hindi ay sisimulan na ang proseso ng pagbawi sa mansyon at sa pangunahing bodega ng Velasco Express. Tiningnan ni Teresa ang sulat at pagkatapos ay ang lumang baul ni Don Tomas sa ilalim ng hagdan. 30 araw, bulong niya sa sarili. Sapat na oras para magpakasasa kayo sa utang, Carlos. Sa halip na ibigay ang sulat kay Carlos, kinuha ni Teresa ang isang posporo. Sinindihan niya ang dulo ng pulang sobre at pinanood itong matupok sa loob ng isang lumang lata sa loob ng kanyang kwarto hanggang sa maging abo. Walang makakaalam, walang babala na makakarating kay Carlos. Ipagpapatuloy ng kanyang asawa ang pagbili ng marang yang villa para kay Stella, at patuloy nitong ilalagay ang kumpanya sa mas malalim na kumunoy ng nabaon na utang. Nang gabi ring yon, narinig ni Teresa ang masayang tawanan ni na Carlos at Stella sa hapagkainan habang nagdiriwang dahil naaprubahan na ang panibagong loan para sa kanilang bagong bahay. Kumakain si Teresa ng malamig na kanin sa kusina, mag-isa, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya na ang bawat subo ng marangyang pagkain na kinakain ng dalawa ngayon ay ang huling hapunan ng kanilang wad na tagumpay. Hapon ng Martes, tinawag ni Doña Remedios si Teresa sa kanyang silid. Ang silid ay amoy mamahaling pabango na may halong amoy ng menthol na gamot ng matanda. Sa tabi ng biyenan ay nakaupo si Stella, at sa tapat nila ay isang lalaking nakasweet na ipinakilalang abogado ng pamilya. Maupo ka, Teresa. Malamig na utos ni Doña Remedios habang itinuturo ang isang maliit na silya sa tapat ng lamesa. Tumingin si Teresa sa mesa. May nakalatag na 2 kopya ng isang legal na dokumento at isang makapal na brown envelope. Teresa, diretsuhin na natin ito, panimula ng kanyang biyenan habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang gintong singsing. Nakikita mo naman ang kalagayan mo ngayon? Nakatira ka sa quarters ng mga katulong, walang sariling kita at umaasa lang sa amin. Sa tingin mo ba ay makakabuti kay Mario na lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng isang inang walang silbi? Tila may sumaksak sa puso ni Teresa. Humigpit ang kapit niya sa kanyang lumang apron. Nanay, ano pong ibig niyong sabihin? Ito ay isang kasunduan ng voluntaryong pagtalikod sa karapatan sa pag-aaruga, sabi ng abogado sa monotonos na boses. Ibibigay mo ang buong custody ni Mario kay Don Carlos at kay Ma'am Stella. Sila ang magpapaaral, magpapakain at magpapalaki sa bata. Bilang kapalit, bibigyan ka ni Doña Remedios ng 50,000 piso para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Itinulak ni Stella ang brown envelope sa tapat ni Teresa. Ayon, Teresa, malaking pera na yan para sa isang katulad mo. Pirmahan mo na para hindi ka na maging pabigat dito sa bahay. Si Mario ay magkakaroon ng marangyang buhay sa amin. Tumingin si Teresa kay Doña Remedios. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. 3 taon ang nakalilipas. Nung dumanas ng stroke ang matanda, si Teresa ang nagpaligo rito. Nagpalit ng kanyang diaper
at nagpuyat sa ospital habang si Carlos ay abala sa pakikipagkita sa ibang babae. Walang ibang nag-alaga sa matanda kundi si Teresa. Ang bawat pawis at luha na ibinuhos niya para sa kalusugan ng kanyang biyanan ay tila ba naglaho na parang bula sa harap ng 50,000 pisong nakalagay sa mesa. Ito ba ang kapalit ng labin? 5 taon kong paglilingkod sa inyo, nanay? Tanong ni Teresa sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay duguwang-dugo sa tindi ng pagtatraidor ng pamilyang itinuring niyang kanya. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Teresa," sabi ni Doña Remedios, walang bakas ng konsensya sa muka. "Utang na loob mo pa sa amin na hindi ka namin pinalayas ng walang kahit na ano pagkatapos ng ginawa mo sa party. Pirmahan mo na yan." Tumingin si Teresa sa dokumento. Nakasulat doon, "Ako, si Teresa Santos Velasco, ay voluntaryong isinusuko ang aking karapatan bilang ina." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kaibuturan ng puso ni Teresa. Alam niya na ang kasunduang ito ay walang bisa kung sa simula pa lang ay mali ang mga impormasyon at kung ang pumirma ay gumamit ng pekeng pagkakakilanlan. Higit sa lahat, alam niya na sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang bata na wala pang 7 taong gulang o kahit ang mga mas matanda na ay hindi basta-basta maihihiwalay sa ina. Maliban na lamang kung napatunay ang hindi karapat-dapat ang ina sa korte, isang bagay na hindi kayang patunayan ni Carlos. Kinuha ni Teresa ang ballpen. "Sige, pirpirmahan ko," sabi ni Teresa. Pinapanatili ang kanyang boses na umiiyak upang isipin nila na siya ay tuluyan ng sumuko. "Para sa kinabukasan ng anak ko." "Mabuti naman at nag-iisip ka na?" Nakangiting sabi ni Stella habang sumandal sa kanyang upuan. Inilagay ni Teresa ang panulat sa papel. Ngunit sa halip na pirmahan ito, gamit ang kanyang opisyal na pirma na nakarehistro sa kanyang mga bank account at ID, isang pirma na may nakasulat na Teresa V. Pinalitan niya ang kanyang stroke. Gumuhit siya ng isang ganap na kakaibang pirma na ginagamit niya lamang sa mga grocery list at lumang sulat noong dalaga pa siya. At isnulat ang kanyang pangalan bilang Teresa Santos, ang kanyang maiden name na matagal nang hindi legal na nakatali sa pamilya Velasco sa ilalim ng kanilang kasal ni Carlos. Hindi man lang tiningnang mabuti ng abogado ang pirma. Sa kanilang pagmamadali na makuha ang bata at mapalaya si Teresa, dali-dali nilang hinila ang papel na matapos siya. "Ayon, tapos na. Maaari ka nang umalis sa silid na ito," sabi ni Doña Remedios habang kinukuha ang papel. "Ihanda mo na ang mga gamit mo. Sa katapusan ng buwan, kailangan mo nang umalis sa mansyong ito." Kinuha ni Teresa ang envelope ng pera. Tumayo siya, tumingin sa 3 taong nasa harap niya at nagbow ng bahagya. "Salamat po, nanay. Salamat, Stella," bulong ni Teresa. Nang makalabas siya ng pinto, hinigpitan ni Teresa ang hawak sa envelope. Ang 50,000 pisong ito ay hindi niya gagamitan para sa sarili. Gagamitin niya ito para bayaran ang natitirang bayad sa private investigator na kumukuha ng mga ebidensya ng pagsusugal ni Stella. Pumasok si Teresa sa kanyang silid sa likod. Tumingin siya sa labas ng bintana habang papalubog ang araw. "Akala niyo ay nakuha niyo na ang anak ko at ang dangal ko," bulong ni Teresa habang ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng patalim sa dilim. "Pero ang papel na hawak niyo ngayon ay walang iba kundi isang pirasong basura na magpatunid sa korte kung paano niyo ako pinilit at tinraidor. Magdiwang kayo ngayon, dahil bukas sisimulan ko ng bawiin ang bawat sentimo na kinuha ninyo sa akin." Sa ilalim ng tirik na araw ng Miyerkules, lumabas si Teresa ng mansyon. Bit-bit ang isang malaking bayong. Pinayagan siya ni Doña Remedios na pumunta sa palengke ng San Fernando upang mamili ng mga gagamitin sa kusina. Ngunit para kay Teresa, ang paglalakbay na ito ay hindi para sa mga rekado ng pagkain.
kundi para sa mga huling hakbang ng kanyang kalayaan. Imbes na dumiretso sa palengke, pumasok si Teresa sa lumang simbahan ng parokya. Sa loob, ang amoy ng insenso at kandila ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng mansyon ng mga Velasco. Naupo siya sa pinakahuling hilera ng mga bangko. Maya-maya, isang matandang lalaki na may hawak na attaché case ang umupo sa kanyang tabi. Siya si Attorney Arrieta, ang matapat na legal counsel ng kanyang yumaong biyenan na si Don Tomas. Teresa, daripaso ko na ang mga dokumentong nakuha mo mula sa kaban. Mahinang simula ng abogado habang nakatingin sa dambana upang hindi sila magmukhang kahina-hinala. Tama ang hinala mo. Ang pirma ni Don Tomas sa mga kasunduan sa bangko 2 taon na ang nakakaraan ay peke. Nung mga panahong yon, paralisado na ang matanda at hindi na kayang humawak ng panulat. Ano pong ibig sabihin nito para kay Carlos, attorney? Tanong ni Teresa. Ito ay kriminal na kaso ng falsification of public documents at grande estafa. Seryosong sagot ng abogado. Kapag dinala natin ito sa korte, hindi lamang mawawala ng bisa ang mga loan na kinuha niya gamit ang lupa ninyo bilang kolateral, kundi maaari ring makulong si Carlos ng hanggang 12 taon. At dahil ang tunay na testamento ay nagtatalaga sa iyo bilang tagapang-alaga ng mga ari-arian para sa mga bata, ang bangko ay walang karapatang bawiin ang mansyon mula sa iyo. Kay Carlos, sila dapat maningil ng personal. Huminga ng malalim si Teresa. At ang mga kontrata ng Velasco Express? Lahat ng pangunahing kliyente ng kumpanya ay pumirma na sa bagong kasunduan sa ilalim ng Santuario Holdings, ang kumpanyang itinayo natin gamit ang pangalan ng tatay mo. Ngumiti ng bahagya si Attorney Arrieta. Sa papel, ang kumpanya ni Carlos ang may hawak na mga lumang track, ngunit ang mga ruta, lisensya at kontrata ay pag-aari na ng santuario. Sa madaling salita, pinatatakbo ni Carlos ang isang kumpanyang walang laman. Salamat, attorney, bulong ni Teresa. Matapos makipagkita sa abogado, lumabas si Teresa sa likod ng simbahan, malapit sa mga nagtitinda ng kandila. Doon ay naghihintay ang isang lalaking nakasombrero, si Gabriel, ang private investigator na kinuha niya. Inabot ni Teresa kay Gabriel ang brown envelope na naglalaman ng 50,000 piso, ang mismong perang ibinigay sa kanya ni Doña Remedios para talikuran ng kanyang anak. Iyan ang kabayaran sa mga huling ebidensya, Gabriel, sabi ni Teresa. Kinuha ni Gabriel ang sobre at inyabot sa kanya ang isang maliit na flash drive. Nandiyan na ang lahat, ma'am, mga larawan, video, at pati na rin ang ledger ng utang ni Stella sa isang illegal na casino sa Clark. Umabot na sa 8 milyong piso ang utang niya sa mga lokal na usurero doon. At ang masama pa, ginagamit niya ang check ng Velasco Express bilang garantiya. Humigpit ang hawak ni Teresa sa flash drive. Ang perang nakuha niya mula sa pagtatrador na kanyang biyenan ay siya mismong naghatid sa kanya sa huling piraso ng katotohanan na wawasak sa kanila. Gabi na nang makabalik si Teresa sa mansyon, matapos ihanda ang hapunan at linisin ang kusina, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang anak na si Mario, habang ang lahat ay natutulog. Naupo si Teresa sa tabi ng natutulog na anak. Hinaplos niya ang pisngi nito at naramdaman ang init ng balat ng bata. Naalala ni Teresa ang kanyang sariling mga magulang, mga simpleng magsasaka sa probinsya, na nagturo sa kanya na ang pinakamahalagang kayamanan ng isang tao ay ang kanyang danggal at pamilya. Patawarin mo si nanay mo, Ronaldo? Bulong niya habang pumapatak ang kanyang mga luha sa kamay ng bata. Pinahirapan ka nila. Pinagkaitan ka ng pagkain sa harap ko. Pero pangako ko sa'yo, hindi na magtatagal. Aalis tayo rito. Magkakaroon tayo ng bagong bahay, isang totoong tahanan kung saan walang sinumang makakapag-alis ng ngiti sa mga labi mo.
kaanting tiis na lang, anak. Nagising ng bahagya si Mario. Hinawakan ang kamay ng ina at bumulong. Nanay, huwag ka nang umiyak. Kasama mo naman ako. Lumiti si Teresa sa gitna ng kanyang mga luha at hinagka ng noo ng anak. Paglabas niya ng kwarto ni Mario, narinig ni Teresa ang isang malakas na kalabog mula sa silid-aklatan ni Carlos sa ibaba. Sumip siya sa gilid ng hagdan. Narinig niya ang boses ni Carlos na galit habang kausap si Stella. Ano itong sinasabi ng bangko na may mga irregularidad sa pirma ng tatay ko? Sigaw ni Carlos habang hawak ang ilang papel. Stella, sabi mo ayos lang ang lahat. Bakit tinatanggihan ng bangko ang panibagong loan natin para sa bahay sa subdivision? At bakit ayaw gumana ng corporate account natin para sa payroll ng mga driver ngayong linggo? Darling, kalma ka lang. Halatang nanginginig ang boses ni Stella. Baka may system error lang ang bangko. Bukas na bukas, pupuntahan ko sila para ayusin ito. Dapat lang. Dahil kung hindi natin mababayaran ang payroll at ang amortization ng bagong SUV mo sa katapusan ng buwan, malaking gulo ito. Nakatayo si Teresa sa dilim sa itaas ng hagdan. Pinapanood ang unting pagkasira ng kanilang mundo. Ang takot sa mga boses ni na Carlos at Stella ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa loob ng 15 taon. Ang bagyo ay paparating na at wala silang anumang silong na matatagwan. Ang bawat araw na lumilipas ay parang paghigpit ng lubid sa leeg ni Carlos. Ang opisina ng Velasco Express na dating simbolo ng kanyang tagumpay ay naging pugad ng mga tawag mula sa mga galit na driver na hindi pa nakakatanggap ng sweldo at mga sisinggilan mula sa mga supplier ng krudo. Isang umaga, habang nagluluto si Teresa sa kusina, pumasok si Carlos. Mukha itong pagod, gulo-gulo ang buhok, at wala na ang dating mapagmataas na tindig. Lumapit siya kay Teresa nang may pilit na ngiti, isagniting matagal nang hindi nakikita ng kanyang asawa. Teresa, malambing na tawag ni Carlos. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Teresa, ngunit marahan itong iniwas ng babae. Teresa, alam kong marami ako pagkakamali nitong mga nakaraang buwan. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Para naman ito sa kinabukasan ni na Mario. Anong kailangan mo, Carlos? Diretso at walang emosyong tanong ni Teresa habang nagpapatuloy sa paghihiwa ng mga gulay. Kailangan ko ng tulon mo, bulong ni Carlos, bakas ang desperasyon. Alam kong may natitira ka pang pera mula sa napagbentahan ng maliit na sakahan ng tatay mo sa probinsya. Kailangan ko lang ng 3 milyong piso. Ipapahira mo lang sa kumpanya para mabayaran ng payroll ng mga driver. Kapag nakarecover ang Velasco Express, ibabalik ko rin sa iyo na may interes. Tiningnan ni Teresa si Carlos. Ang lalaking ito na nagpahiya sa kanya sa harap ng maraming tao, ang lalaking kumuha ng kanyang kwentas para ibigay sa iba, ay ngayon ay nagmamakaawa para sa kanyang pera. Kinuha ni Teresa ang kanyang lumang pitaka mula sa kanyang apron. Inilabas niya ang isang lumang passbook at inilapag ito sa lamesa. Tingnan mo ang laman, Carlos, sabi ni Teresa. Dali-daling binuksan ni Carlos ang passbook. Nanlumo ang kanyang mukha nang makita ang balanse. 1,500 piso na lamang. Bakit walang laman ito? Galit na tanong ni Carlos. Saan mo dinala ang pera? Halos 4 na milyon ang nakuha mo sa lupa ng tatay mo. Ginamit ko para sa mga gastusin sa bahay na hindi mo na binabayaran dahil mas inuuna mo ang luho ni Stella. Kaswal na sagot ni Teresa habang nagpapatuloy sa kanyang gawain. Pati na rin sa matrikula ni Mario para sa buong taon. Akala mo ba ay libre ang mabuhay habang ikaw ay nagpapakasasa sa bago mong buhay? Walang kwenta! Inihagis ni Carlos ang passbook sa sahig at padabog na lumabas ng kusina. Samantala, sa ikalawang palapag ng mansyon, mas matindi ang desperasyong nararanasan ni Stella.
Nakatanggap siya ng banta mula sa mga tauhan ng illegal na kasino sa Clark. Kung hindi niya mababayaran ang unang bahagi ng kanyang utang na nagkakahalaga ng 2 milyong piso ngayong gabi, ipapadala nila ang mga ebidensya ng kanyang mga bouncing checks kay Carlos at sa mga pahayagan. Habang natutulog si Doña Remedios sa kanyang silid dahil sa nainom na gamot, dahan-dahang pumasok si Stella. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang luma at mamahaling aparador ng matanda. Doon ay nakatago ang mga ancestral jewelry ng pamilya Velasco, mga gintong kwintas, diamanteng singsing, at mga antigong hikaw na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kailangan ko lang makuha ito, bulong ni Stella sa sarili habang isinisiksik ang mga kahon ng alahas sa kanyang bag. Isasanla ko lang, babawiin ko rin kapag maayos na ang lahat. Hindi alam ni Stella, sa may siwang ng pinto, may isang pares na mga mata na tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Teresa. Hawak ni Teresa ang kanyang cellphone na tahimik na nagre-record ng bawat galaw ni Stella, mula sa pagbukas ng aparador hanggang sa pagsisiksik ng mga alahas sa bag nito. Isang matalim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Hindi niya pinigilan si Stella. Hinayaan niya itong gawin ang krimen dahil alam niya na ito ang tuluyang wawasak sa tiwala ni Doña Remedios kay Stella. Pagkalipas ng 2 oras, lagising si Doña Remedios at agad na napansin na bukas ang kanyang aparador. Isang malakas na tili ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ang mga alahas ko! Ang mga pamana ng pamilya ko! Nawawala! Sigaw ng matanda habang pababa ng hagdan, inaalalayan ng isang katulong. Dali-daling lumabas si Carlos mula sa kanyang opisina at bumaba rin si Stella mula sa itaas na nagkukunwar nagugulat. Nanay, anong nagyari? Tanong ni Carlos. May nagnakaw ng mga alahas ko! Ang mga diamante at ginto ko! Umiiyak na sabi ni Doña Remedios. Biglang tumunon ang kanyang paningin kay Teresa na noong sandaling yon ay kakalabas lang mula sa kusina na may hawak na basahan. Ikaw! Itinuro ni Doña Remedios si Teresa gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ikaw lang ang may alam kung saan ko itinabi ang mga alahas na yon. Ikaw ang nagnakaw dahil galit ka sa amin. Dahil binigyan ka namin ng 50,000 piso para sa custody ni Mario. Mabilis na sumang-ayon si Stella upang mailigtas ang kanyang sarili. Oo nga, Carlos. Siya lang ang pumasok sa kwarto ni Doña Remedios kanina para maglinis. Siya ang nagnakaw para makaganti sa atin. Tumingin si Carlos kay Teresa na may galit at puot. Teresa, hindi ko akalain na hahantong ka sa ganito. Ibalik mo ang mga alahas ni nanay, kung hindi ay ipapapulis kita ngayon din. Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala, pinaliligiran ng 3 taong nagkakaisa upang isakdal siya. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, tumingin siya kay Carlos ng may kakaibang tapang. Ipapapulis mo ako, Carlos? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kasing talas ng patalim. Sige. Tawagan mo ang mga pulis at siguraduhin mo lang na kapag dumating sila, handa ka ring makita kung sino talaga ang may hawak ng mga alahas na yon ngayon. Bago pa man makahawak ng telpono si Carlos upang tumawag ng pulis, dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang cellphone at pinindot ang play button. Tingnan niyo muna ito ng mabuti bago niyo ako dambungin, malamig na sabi ni Teresa. Inilapapang niya ang cellphone sa lamesa sa tapat ni na Carlos at Doña Remedios. Sa screen, malinaw na ipinapakita ang video kung saan dahan-dahang binubuksan ni Stella ang aparador, isinisiksik ang mga ginto at diamanteng alahas sa kanyang bag, at mabilis na lumalabas habang natutulog ang matanda. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Ang kanyang hininga ay tila napatid bago bumaling kay Stella nang may matinding galit. Ikaw! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Stella mula sa nanginginig na kamay ng matanda.
Ikaw na, ahas ka? Pinatira kita rito, ibinigay ko sa'yo ang lahat, tapos nanakawan mo lang ako? Nanay, hindi. Pakinggan niyo ako. Umiiyak na sagot ni Stella habang nakahawak sa kanyang pisingi, tumitingin kay Carlos para humingi ng tulong. Carlos, darling, ginawa ko lang yon dahil tinatakot ako ng mga nagpapautang sa Clark. Kung hindi ko sila mababayaran, ipapapatay nila ako. Napaatras si Carlos. Gumuho ang kanyang mundo. Ang babaeng inakala niyang perpekto, ang babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa, ay isa palang magnanakaw at sugarol na nagdala ng panganib sa kanilang tahanan. Umalis ka sa harap ko, Stella! Sigaw ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng put at kahihiyan. Umalis ka sa bahay na ito bago ko tuluyang tawagin ng mga pulis para sa'yo. Nang mabilis na tumakbo si Stella paakyat sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang mga gamit, hinarap ni Carlos si Teresa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang kayabangan. Kinabukasan, naging mas malubha ang kalagayan ng Velasco Express. Dumating ang balita na ang mga driver ng bus ay pormal nang nag-strike at tumangging pumasok kung hindi mababayaran ang kanilang 2 buwang delayed na sweldo. Dagdag pa rito, ang bangko ay nagpadala ng pormal na kinatawan sa mansyon upang ipahayag na kung hindi makakabayad si Carlos ng 10 milyong piso para sa restructuring ng kanyang mga loan, sisimulan na ang foreclosure ng mansyon at ng terminal sa susunod na linggo. Desperado, pumasok si Carlos sa maliit na kwarto ni Teresa sa likod ng kusina. Lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa, umiiyak at nakikiusap. Teresa, parang awa mo na. Iligtas mo ang kumpanya natin? Pagmamakaawa ni Carlos habang hinahawakan ang mga kamay ni Teresa. Kailangan ko ng pirma mo bilang co-maker para sa huling credit line ng bangko. Dahil kasal pa rin tayo sa papel, ayaw nilang aprubahan ang loan kung wala ang konformo. Kapag pinirmahan mo ito, makukuha natin ang 10 milyong piso. Mababayaran ko ang mga driver at ang utang sa bangko. Hindi tayo mawawala ng bahay. Tiniingnan ni Teresa ang kanyang asawa mula sa itaas. Wala na siyang nararamdamang awa. Tanging lamig na lamang. Sige, Carlos. Pipirmahan ko ang loan na yan upang iligtas ang kumpanya. Mahinahong sabi ni Teresa. Ngunit sa isang kondisyon. Ano? Kahit ano, Teresa. Mabilis na sagot ni Carlos. Pumasok si Attorney Arrieta sa kwarto, dala ang mga bagong kontrata na inihanda nila ng lihim. Bago pirmahan ni Teresa ang loan bilang co-maker, kailangan mo munang pirmahan ang Memorandum of Agreement na ito. Paliwanag ni Attorney Arrieta habang inilalagag ang dokumento sa tapat ni Carlos. Ayon sa kasunduang ito, bilang kapalit ng kanyang garantiya sa loan, isinusuko mo ang lahat ng iyong karapatan sa mga lupain ng mansyon at terminal at ililipat ito sa isang irrevocable trust fund para sa pag-aaruga at edukasyon ni Mario. Bukod dito, ikaw, si Carlos Velasco, ang tanging mananagot sa anumang kasalukuyan at hinaharap na utang ng Velasco Express. Walang anumang pananagutan si Teresa at ang mga bata sa mga utang na ito. Dahil sa matinding pressure ng mga tumatawag na bangko at driver at sa kawalan ng oras para mag-isip, hindi na binasang mabuti ni Carlos ang mga maliliit na letra sa ilalim ng kontrata. Ang alam lang niya ay kailangan niya ang pirma ni Teresa para sa 10 milyong piso ngayon din. Sige, pipirmahan ko, sabi ni Carlos habang mabilis na nilalagdaan ang dokumento. Nang matapos si Carlos, kinuha ni Teresa ang panulat at pinirmahan ang bank loan gamit ang kanyang opisyal na pirma. Nangumiti siya nang makita ang kumpletong dokumento. Inayos ni Attorney Arrieta ang mga papel at tumingin kay Teresa na may lihim na senyas ng tagumpay. Salamat, Teresa. Nailigtas mo tayo, sabi ni Carlos habang sinusubukang yakapin si Teresa,
ngunit muli siyang iniwasan ng babae. "Huwag ka munang magpasalamat, Carlos," bulong ni Teresa habang tinitingnan ang pirma ni Carlos sa kasunduan. "Dahil ang pinirmahan mo ngayon ay hindi ang kaligtasan mo, kundi ang pormal na pagsuko mo ng huling sentimo na mayroon ka sa pamilyang ito." Nang umagang iyon, opisyal nang nailipat ang lahat ng lupain sa pangalan ng mga anak ni Teresa sa ilalim ng kanyang pamamahala, habang si Carlos ay opisyal nang pumasok sa isang kasunduan na nag-iiwan sa kanya bilang tanging may-ari ng lahat ng nabaong utang ng Velasco Express. Isang linggo matapos ang pagpirma sa kasunduan, ang langit sa ibabaw ng mansyon ng mga Velasco ay tila ba nababalutan ng makapal at madilim na ulap. Maagang nagising si Teresa, hindi upang maglinis o magluto tulad ng dati, kundi upang ihanda ang huling maleta ng kanyang anak na si Mario. Habang nag-iimpake siya, isang serye ng malalakas na katok sa gate ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nang buksan ng katulong ang pinto, pumasok ang 4 na lalaking nakabarong at may hawak na mga dokumento, kasama ang 2 unipormadong pulis. Sila ay mga kinatawan ng sheriff's office at ng bangko. "Magandang umaga po," pormal na pahayag ng sheriff. "Naparito kami upang ipatupad ang writ of possession at foreclosure sa ari-aring ito. Lahat ng nakatira rito ay merong 3 oras upang ilabas ang kanilang mga personal na gamit." Narinig ni Doña Remedios ang ingay at nagmamadaling bumaba ng hagdan, hawak ang kanyang baston. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga pulis sa loob ng kanyang sala. "Anong kabastusan ito?" sigaw ng matanda habang nanginginig ang boses sa galit at takot. "Ako si Doña Remedios Velasco. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Ang asawa ko ang nagtayo ng tahanang ito. Carlos? Carlos, bumaba ka rito?" Lumabas si Carlos mula sa opisina, maputlang maputla. "Sandali lang po, Sheriff," pakiusap ni Carlos. "Co-maker ko ang asawa ko para sa 10 milyong pisong loan. Dapat ay pumasok na ang pondo ngayon para mabayaran ang utang sa inyo." Tumingin ang kinatawan ng bangko kay Carlos nang may malamig na ekspresyon. "Don Carlos Velasco, kinansela po ng aming main office ang inyong loan application kagabi. Nung i-verify namin ang titulo ng lupa na ginawa ninyong collateral, nalaman namin na inilipat ninyo ang pagmamay-ari nito sa isang trust fund sa ilalim ng pangalan ng inyong mga anak kasama si Ma'am Teresa bilang sole guardian. Dahil dito, wala na kayong legal na karapatan na gamitin ang lupang ito bilang collateral para sa inyong mga personal na utang sa kumpanya." "Ano?" Napahawak si Carlos sa kanyang ulo. Napatingin siya kay Teresa na nung sandaling yon ay dahan-dahang bumababa ng hagdan, bit-bit ang maleta ni Mario. "Teresa! Anong ginawa mo?" Hindi sumagot si Teresa. Nagpatuloy ang mga tauhan ng sheriff sa paglalagay ng mga dilaw na tape at pag-imbentaryo ng mga mamahaling muebles sa loob ng sala. Nang makita ni Doña Remedios na hinahawakan na ng mga tauhan ang kanyang paboritong antigong florera, tuluyan nang nawala ang kanyang pagmamataas. Tumakbo siya kay Teresa at lumuhod sa harap nito, umiiyak at humahawak sa laylayan ng lumang apron ng kanyang manugang. "Teresa, anak," pagmamakaawa ni Doña Remedios habang umaagos ang kanyang mga luha. "Patawarin mo ako. Alam kong naging masama akong biyenan sa iyo, pero pamilya pa rin tayo, di ba? Inalagaan mo ako noong may sakit ako. Huwag mo kaming hayaang matapon sa kalye ng ganito. Sabihin mo sa bangko na ibalik ang lupa sa pangalan ni Carlos." Tumingin si Teresa sa kanyang biyenan. Naalala niya ang araw na itinapon ng matanda ang pagkain ni Mario sa basurahan, ang araw na tinawag niya siyang walang kwentang ina, at ang 15 taon ng patuloy na pang-aapi sa kanya. Dahan-dahang inalis ni Teresa ang kamay ng matanda sa kanyang apron. "Huli na ang lahat, nanay," mahinahong sabi ni Teresa,
ngunit may bigat sa bawat salita. Nung itinapon ninyo ang pagkain ng anak ko sa basura, itinapon ninyo rin ang karapatan ninyo na tawagin akong anak. At ang utang na loob? Matagal ko nang nabayaran yan sa bawat gabing puyat ko para alagaan kayo habang ang sarili ninyong anak ay nasa ibang babae. Ang mansyong ito ay para sa mga anak ko. At kayo ni Carlos ay walang puwang sa hinaharap na itatayo ko para sa kanila. Samantala, sa labis na labit at kawalan ng pag-asa, nagmamadaling sumakay si Carlos sa kanyang sasakyan at dumretso sa pangunahing terminal ng Velasco Express sa San Fernando upang kunin ang mga truck at bus at ibenta ang mga ito sa mga kakilala niyang buy and sell. Ngunit pagdating niya sa terminal, natagpuan niya itong tahimik at walang kahit isang sasakyan. Ang mga driver at mekaniko na nag-strike ay wala na roon. Ang natira na lamang ay ang gwar na nagbabantay sa gate. Nasaan ang mga truck? Nasaan ang mga bus? Sigaw ni Carlos habang niyuyugyog ang gwardya. Sir, kinuha po kahapon ang mga tauhan ng Santuario Holdings. Takot na sagot ng gwardya. May dala silang legal na utos mula sa korte. Sabi po, expired na ang lease contract ng mga sasakyan sa ilalim ng Velasco Express at dahil hindi kayo nakabayad sa maintenance sa 30, kinuha na po nila mga sasakyan ng legal. Napaupo si Carlos sa maruming semento ng terminal. Ang kanyang kumpanya na dating pinagmamalaki niya ay isa na lamang walang lamang bodega. Wala siyang truck, walang opisina, walang pera, at ang tanging natira sa kanya ay ang milyon-milyong pisong utang na nakapangalan sa kanya personal. Sa gitna ng kanyang kawalan ng direksyon, tumunog ang kanyang cellphone. Mula ito sa kanyang bangko. Hello, Carlos Velasco? Sabi ng boses sa kabilang linya. Nais po naming ipabatid sa inyo na ang National Bureau of Investigation ay pormal nang naglabas ng supina para sa inyo. Kayo po ay nahaharap sa kasong falsification of public documents at bank fraud dahil sa pagpeke sa pirma ng inyong yumaong ama na si Don Tomas Velasco. Inaasahan po ang inyong pagharap sa opisina sa Lunes. Nabitawan ni Carlos ang kanyang cellphone. Ang plastik nito ay nabasag sa semento tulad ng kanyang buong buhay. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ngayon niya naintindihan kung gaano kalalim ang hukay na hinukay ni Teresa para sa kanya. Isang hukay na siya mismo ang naglagay ng sarili niyang mga paa. Nakatayo si Carlos sa tapat ng gate ng kanilang mansyon, basang-basa ng pawis at nanginginig ang buong katawan. Ang gate na dating may gintong takin ng pamilya Velasco ay mayroon na ngayong malaking kadena at kandado, kasama ang pulang karatulan ng bangko, foreclosed property, no trespassing. Sa gilid ng kalsada, nakaupo si Doña Remedios sa isang silyang plastik na kinuha mula sa kapitbahay. Nakapaligid sa kanya ang ilang lumang maleta at mga kahon ng karton na naglalaman ng kanyang mga natitirang damit. Ang trading mapagmataas na Donya ay mukhang isang matandang lito, nakayuko at walang lakas na hawak ang kanyang baston. Wala na si Stella. Ayon sa balita, sumama ito sa mga nagpautang sa kanya matapos ibigay ang lahat ng natitirang alahas ni Doña Remedios upang mailigtas ang kanyang sariling buhay. Isang makintab at bagong itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas si Teresa. Hindi na siya ang babaeng may amoy ng mantika sa kusina. Hindi na ang babaeng may lumang apron at nakayukong ulo. Nakasuot siya ng isang formal na business suit, maayos ang buhok, at may hawak na mamahaling leather folder. Kasunod niya si Attorney Arrieta at ang kanyang anak na si Mario na maayos na nakabihis para sa school. Teresa! Mabilis na tumakbo si Carlos patungo sa kanya, ngunit hinarangan siya ng 2 bodyguard na kasama ni Teresa. Teresa, parang awa mo na. Sabihin mo sa akin na panaginip lang ito.
Bakit mo ginawa ito sa akin? Ako ang asawa mo. Ang Velasco Express ay sa atin. Tumingin si Teresa sa kanyang asawa ng may malamig at kalmadong mga mata. Walang galit, walang pot, tanging walang katapusang kawalan ng pakiramdam. Hindi sa atin ang Velasco Express, Carlos, panimula ni Teresa habang iniaabot ang isang dokumento mula sa kanyang folder. Ang Velasco Express ay patay na at ikaw ang pumatay doon dahil sa kasakiman mo at ng babae mo. Ano itong Santuario Holdings? Sigaw ni Carlos habang binabasa ang hawak na papel. Bakit lahat ng mga kontrata at mga truck natin ay nakapangalan na rito? Ang Santuario Holdings ay isang kumpanyang itinayo ko gamit ang kapital mula sa mana ng aking yumaong ama. Paliwanag ni Teresa habang si Attorney Arrieta ay tumatango sa tabi niya. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang anumang ari-arian o kapital na nakuha sa pamamagitan ng mana ay itinuturing na separate property at hindi kasama sa conjugal assets nating dalawa. Ibig sabihin, wala kang kahit 1% karapatan sa Santuario Holdings. Hindi maari! Kasal tayo! Sigaw ni Carlos habang umaagos ang kanyang mga luha sa desperasyon. Kalahati ng lahat ng hawak mo ngayon ay akin. Hindi na, Carlos? Singit ni Attorney Arrieta. Kalimutan mo na ba ang Memorandum of Agreement na pinirmahan mo nung 1 linggo? Sa dokumentong yon, pormal mong idineklara na ang lahat ng utang ng Velasco Express ay sayo lamang personal at isinusuko mo ang anumang karapatan o claims sa mga ari-arian at kumpanya na pinatatakbo ni Teresa. Pinirmahan mo yon sa harap ko at ng mga saksi. Napahawak si Carlos sa gate, dahan-dahang napaluhod sa basang semento. Deloko mo ako, Teresa. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Carlos, 15 taon akong naging tapat sa'yo. Nung walang-wala tayo, ako ang nagbenta ng aking mga alahas para may pambili ka ng krudo sa unang truck mo. Nung may sakit ang nanay mo, ako ang nagpuyat habang ikaw ay nagsasaya sa kandungan ng ibang babae. At ano ang ibinalik mo sa akin? Ginawa mo akong katulong sa sarili kong bahay. Pinaya mo ako sa harap ng lahat at halos gutumin mo ang sarili mong anak para lang sa luho ng kabit mo. Lumapit si Teresa nang mas malapit kay Carlos. Tumingin siya sa kanya mula sa itaas. Hindi kita niloko, Carlos. Ibinigay ko lang sa'yo ang lahat ng lubid na kailangan mo. At ikaw mismo ang nagtali nito sa leeg mo. Teresa? Bulong ni Doña Remedios mula sa kanyang silyang plastik, umiiyak habang nakatingin kay Mario. Si Mario, ang apo ko. Kahit para na lang sa kanya, bigyan mo kami ng matutuluyan. Kahit sa maliit na kwarto sa likod, pakiusap. Tumingin si Mario sa kanyang lola. Bakas ang awa sa mata ng bata. Ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Alam ng bata kung gaano karaming luha ang ibinuhos ng kanyang ina sa loob ng mansyong iyon. Ang aking mga anak ay mag-aaral sa pinakamagandang paaralan at titira sa isang tahanang puno ng pagmamahal at katapatan, sabi ni Teresa kay Doña Remedios. Hindi ko hahayaang lumaki si Mario sa tabi ng mga taong nagturo sa kanya na ang pagtatrador at kasakiman ay normal na bagay. Nanay, naway mahanap ninyo ang kapayapaan sa piling ng anak ninyo. Pagkatapos ng lahat, siya naman ang pinili ninyo kaysa sa akin, di ba? Sumakay si Teresa sa loob ng kotse kasama si Mario at si Attorney Arrieta. Bago isara ang pinto, tumingin siya sa huling pagkakataon kay Carlos na nakaluhod pa rin sa semento, habang ang mga tauhan ng bangko ay nagsisimula ng ikabit ang mga kandado sa gate. Magsisimula na ang ulan, Carlos, mahinahong sabi ni Teresa. Mabuti pang humanap na kayo ng masisilungan. Dahil ang bagyong dinala mo sa buhay ko
ay tapos na. At ngayon, oras naman para maranasan mo ang lamig ng sarili mong gabi. Isinara ni Teresa ang pinto ng kotse. Dahan-dahang umandar ang SUV, iniwan ang mag-ina sa tabi ng kalsada sa ilalim ng unang patak ng ulan. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Teresa ang kamay ni Mario. Tumingin siya sa bintana at sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang huling halakhak ay hindi galing sa ingay ng tagumpay, kundi sa katahimikan ng isang payapang puso. Lumipas ang 3 buwan. Ang ingay ng mga balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Velasco ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng batas at ng hustisya. Sa loob ng isang maliit na courtroom sa Angeles City, nakaupo si Carlos sa tabi ng isang pampublikong abogado. Wala na ang kanyang mga mamahaling gintong relo, wala na ang kanyang magagarang suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt, nakayuko at may posas sa mga kamay. Hinatulan si Carlos ng korte ng salang, falsification of public documents at estafa. Dahil sa pagpepeke ng pirma ng kanyang yumaong ama upang makakuha ng milyon-milyong piso mula sa bangko, naharap siya sa parusang 6 hanggang 8 taong pagkakakulong. Nang basahin ng hukom ang hatol, hindi man lamang lumingon si Carlos sa likod. Alam niyang wala dun si Stella. Ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagbagsak ay kasalukuyan ding nagtatago sa batas dahil sa mga kaso ng bouncing checks at bouncing debts sa Clark. Walang sinuman sa mga dating kaibigan ni Carlos ang sumipot sa korte. Ang tanging naroon ay si Attorney Arrieta na dumalo upang tiyakin na ang mga interes ng mga anak ni Teresa ay ganap na protektado. Samantala sa isang malayong barangay sa Florida Blanca, Pampanga, nakatayo si Doña Remedios sa tapat ng isang maliit, simpleng sementadong bahay na may bubong na yero. Ito ang bagong tirahan ng dating mapagmataas na Donya. Hindi hinayaan ni Teresa na mamatay sa gutom o matulog sa kalye ang matanda. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta at pagtatraydor na ginawa sa kanya, nag-iwan pa rin si Teresa ng huling bahagi ng kanyang makataong puso. Binili niya ang maliit na bahay na ito sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya at nagpapadala ng sapat na buwanang allowance para sa pagkain at mga gamot ng matanda sa pamamagitan ng isang lokal na bangko. Ngunit may isang mahigpit na kondisyon. Hindi kailanman papayagan si Doña Remedios na lumapit o makipag-usap kay Mario at sa iba pang anak ni Teresa. Nakahawak sa kanyang lumang baston. Dahan-dahang nagwalis si Doña Remedios sa kanyang maliit na bakuran. Ang kanyang mga kamay na dating may suot na mamahaling diamante ay magaspang na ngayon at may mga sugat mula sa paggawa ng sarili niyang mga gawaing bahay. Habang tinitingnan ng maliit na kala na ginagamitan ng uling, bigla niyang naalala si Teresa, ang manugang na 15 taon niyang ginawang katulong. Ang manugang na laging naghahanda ng kanyang mainit na sabaw tuwing siya ay may sakit nang walang hinihinging kapalit. Isang mainit na luha ng pagsisisi ang pumatak sa kulubot na pisngi ng matanda. Ngayon niya naintindihan na ang tunay na kayamanan ng kanilang pamilya ay hindi ang pangalang Velasco o ang mansyon, kundi ang tapat na puso ni Teresa na kanila mismong itinapon sa basura. Sa kabilang dako, ang opisina ng Santuario Holdings sa tapat ng bagong terminal ay puno ng buhay. Ang mga driver at mekaniko na dating pinabayaan ni Carlos ay masayang nagtatrabaho ngayon sa ilalim ng bagong pamamahala. Mayroon silang tamang sweldo, benepisyo, at higit sa lahat, isang pinuno na iginagalang sila. Nakatayo si Teresa sa tapat ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina, tinitingnan ang mga kulay asul na boss na may tatak ng santuario habang isa-isang lumalabas sa terminal. Siya na ngayon ang pormal na tagapamahala ng pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa reyon. Pumasok si Mario sa opisina,
Bit-bit ang kanyang bag mula sa school at masayang niyakap ang kanyang ina. Nanay, nakuha ko po ang pinakamataas na marka sa pagsusulit namin ngayon. Pagmamalaki ng bata habang ipinapakita ang kanyang test paper. Numiti si Teresa, isang totoong ngiti na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Hinagkan niya ang no ng kanyang anak. Salamat anak, ipinagmamalaki ka ni nanay. Lahat ng ito ay para sa iyo at sa mga kapatid mo. Nang umalis si Mario upang maglaro sa tabi, dahan-dahang binuksan ni Teresa ang drawer ng kanyang lamesa. Sa loob, nakalagay ang kanyang lumang gintong singsing sa kasal. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Carlos Lab in 5 taon na ang nakakaraan. Kinuha niya ang singsing, tiningnan ito sa huling pagkakataon, at walang pag-aalinlang ang inihulog ito sa loob ng basurahan sa tabi ng kanyang lamesa. Ang kanyang dignidad ay hindi nakadepende sa isang gintong singsing ni sa pangalan ng isang lalaking nagtraidor sa kanya. Ang kanyang karangalan ay nakatayo sa kanyang sariling mga paa, sa kanyang kakayahang magpatawad ngunit may hangganan, at sa kanyang lakas na bumangon mula sa abo ng nakaraan. Inayos ni Teresa ang kanyang suit, umupo sa kanyang upuan, at nagpatuloy sa pagpirma ng mga bagong kontrata para sa kinabukasan ng kanyang bagong simula. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa dalampasigan ng isang tahimik na baybayin sa Zambales, dahan-dahang humahampas ang mga alon sa pinungbuhangin habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay rosas at gintong liwanag sa kalangitan. Nakatayo si Teresa sa tabi ng tubig, hinahayaang basain ng malamig na alon ang kanyang mga paa. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida, hinahayaan ng hangin ng dagat na laruin ang kanyang buhok. Wala na ang mabigat na pakiramdam na 15 taon niyang dinala sa kanyang dibdib. Ang bawat hampas ng alon sa kanyang mga paa ay tila ba naghuhugas sa mga huling bakas ng sakit at luhang ibinuhos niya sa nakaraan. Sa di kalayuan, nakita niya si Mario at ang kanyang bunsong anak na masayang nagtatakbuhan sa buhangin, nagtatawanan habang hinahabol ang mga maliliit na talangka. Ang kanilang mga tinig ay pulo ng dalisay na kaligayahan, isang kaligayahang hindi kailanman mabibili ng pera o marangyang mansyon. Lumapit si Attorney Arrieta sa kanya, dala ang ilang huling ulat mula sa kumpanya. Ngunit marahan siyang ngumiti kay Teresa. Ma'am Teresa, maayos po ang lahat sa Santuario Holdings. Ang mga driver ay naghahanda na para sa darating na peak season. Pero ngayon, oras mo muna ito para sa pamilya mo. Salamat, Attorney. Salamat sa lahat. Bulong ni Teresa. Nang mag-isa muli siya sa tabi ng dagat, tumingin si Teresa sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ay nagluto, naglinis, nag-alaga at nagtiis ng napakaraming hirap. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ay malaya na. Hindi na sila nakakapit sa isang kasinungalingan. Hindi na sila nagmamakaawa para sa pagmamahal ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Maraming nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya si Carlos at si Doña Remedios. Para kay Teresa, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dating buhay o pagtanggap muli sa mga taong sumira sa iyo. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mong puso mula sa galit upang magkaroon ng puwang ang kapayapaan. Pinatawad na niya ang nakaraan. Ngunit ang kanyang bukas ay pag-aari na lamang ng kanyang sarili at ng kanyang mga anak. Napatunayan ni Teresa na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kaya niyang tiisin para sa isang pamilyang walang respeto. Ang tunay na lakas ng isang ina ay hindi matatagpuan sa bulag na pagsasakripisyo, kundi sa lakas ng loob na tumayo, ipaglaban ang kanyang danggal, at sabihing sobra na, tama na, karapat-dapat ako sa mas mabuting buhay. Nanay, halika na po, lumubog na ang araw!
Tawag ni Mario mula sa malayo habang kumakaway ang maliit nitong kamay. Ngumiti si Teresa. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa pulang araw na tuluyan nang nagtatago sa guhit ng tagpuan ng langit at dagat. Alam niyang bukas, sisikat muli ang araw. Isang bagong umaga na hindi na muling mababalutan ng dilim ng nakaraan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang mga anak. Bit-bit ang kapayapaan na siya mismo ang nagtayo para sa kanyang sarili. Si Teresa ay hindi na lamang isang biktima ng pagtatraydor. Siya ay isang babaeng nagwagi, isang inang nagligtas sa kanyang pamilya, at isang tao na sa wakas ay natutong mahalin ang kanyang sarili.